Thank you mga kaibon. Shoutout muna tayo bago tayo magsimula. Shoutout po dito kay Sir Roberto Lienado. Shoutout po sa inyo sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout dito kay Sir Sarge Ibiari and Ilagan Wild Type Group. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout dito kay Kuya North TV. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout dito kay Jesse Manlapid. Shoutout po sa inyo sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Emmanuel Acosta and Yubub Meni Ibery. Shoutout po sa inyo sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Next Serena. Shoutout po sa inyo sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Godrake Bilas. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Jason Vicente. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Allen Bautista. Shoutout po sa inyo sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Nico Games. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout din po dito kay Jefferson Tobias and Slow and Steady Ibery ng Taytay Rizal. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Gary Boy Servito. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Jonald Cruz. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Betchoy Alcantara. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Jepoy Senato ng Cebu. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po sa mga mag-iibon dyan sa Cebu. At shoutout po dito kay Jomel Nolasco. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. Thank you mga kaibon. Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, ang pag-uusapan natin mga kaibon, yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ano daw ba ang pwedeng maging inakay ng parisan na green fisher cock at ang kapares, green pastel opaline split ino na hen? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung ano ba ang pwedeng maging inakay ng parisan na green fisher cock at ang kapares, green pastel opaline split ino na hen, sa ganitong klase ng parisan mga kaibon, bagamat meron ditong involved na opaline na hen, hindi po ito magkakaroon ng visual opaline sa mga magiging inakay po nila. Sa mga kaibon natin na newbie, lagi po natin na tatandaan, ang ganito pong klase ng parisan, wala po itong kakayanan makapagpalabas ng mga visual opa sa mga magiging inakay po nila. Kapag po ang parisan po ninyo, tanging hen lamang ang merong kargang opaline, hindi po siya magkakaroon ng painakay na visual opa. Wala po yang kakayanan. Kapag gusto natin makapagpalabas ng mga visual opa sa mga magiging inakay po nila, gumamit po tayo ng mga opaline cock or kaya naman gumamit tayo ng split opa na cock mga kaibon. Kapag po pinares natin ang opaline cock sa normal hen, pwede na po yan maglabas ng visual 6-link opa hen. Kapag naman ginamit natin yung split opa, pinares natin sa normal na hen, maglalabas pa rin po yan ng opa hen mga kaibon. Pero kapag ang parisan po natin kagaya po nito, tanging hen lamang ang merong kargang opaline, hindi po yan magkakaroon ng visual opa sa mga magiging inakay po nila. Sa ganitong klase ng parisan, ang magiging ID po ng mga painakay ng ganito, normal hen, possible split ino, and then sure split opa cock, possible split ino. So yan lang po ang magiging ID ng painakay ng parisan na green fisher cock at ang kapares green pastel opa split ino na hen. Doon sa kaibon natin na nagtanong patungkol po dito, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo.
Meron lang tayong lilinawin, lalong-lalo na po doon sa mga kaibon natin na newbie. Marami kasi ang nagko-comment sa akin, nagtatanong patungkol sa mga magiging ID ng mga painakay po nila. Marami po akong nakikita na hindi ko po masasagot ng maayos kung ano ang magiging ID ng mga painakay po nila dahil po ang nakikita ko kasing doon sa tanong, palaging merong nagtatanong na meron tayong nakikita na split opa hen. Mga kaibon, wala pong split opa na hen. Ang tanging merong split lamang sa 6 link yung kak, mga kaibon. Kak lamang po ang merong split opa. Hindi po nai-split doon sa hen, mga kaibon. Sana po doon sa mga kaibon natin na nagtatanong na ganito po yung tinatanong sa akin na binibigay na ID na merong split opa hen. Wala pong ganyan. Ang tanging merong split opa lang po sa kak, mga kaibon. So yun po. Pangalawang tanong sa akin, mga kaibon, bakit daw nilalaglag ng breeder yung itlog? Mga kaibon, kapag meron kayong breeder na nilalaglag yung itlog, dalawang senaryo lang po yan. Kapag ganyan po ang breeder ninyo, pwedeng stress. Pangalawa, masailan. Doon sa stress, mga kaibon, baka po palagi ninyong sinisilip yung nest box, or kaya naman nabubulabog yung mga breeder po ninyo. Kaya nai-stress, kaya po nilalaglag yung itlog. Kapag ang breeder po ninyo stress, lalo kung palagi nyong sinisilip, limitahan nyo na po ang pagsilip sa kanila, or kaya naman baka merong aso na malapit dyan na kahol ng kahol. Nai-stress po kasi ang mga alaga natin kapag kaganyan. Kaya kung merong ganyan sa ibonan po ninyo, pwedeng ilipat nyo yung aso, or kaya naman ilipat nyo yung ibon ninyo, mga kaibon. Pangatlo, baka po dyan sa ibonan ninyo palaging dinadaanan ng tao, nabubulabog palagi, kaya po nai-stress din yung alaga natin. Kung palaging dinadaanan ng tao, mas maganda ilagay nyo po yung ibon ninyo, kung walang ibang mapaglagyan, itaas-taas nyo ng konti para hindi laging nakikita yung mga dumadaan. So doon naman sa maselan, baka po yung breeder po ninyo maselan, halimbawa hinawakan nyo yung itlog ng breeder po ninyo, hindi kayo nagsawsaw ng kamay sa patoka, pwedeng naging nanibago yung breeder po ninyo doon sa naging amoy ng itlog dahil kung hindi kayo nagsawsaw ng kamay sa patoka, kaya po nilaglag. Baka kasi ganun ang ginawa po ninyo. Kapag kaganyan kasi yung ibon natin, lalo kung medyo maselan, pag naamoy niya na parang iba yung amoy, akala niyan hindi kanila itlog, kaya po nilabas, nilaglag. So nangyayari po talaga yan, mga kaibon. Kaya payo ko, kung maghahawa kayo ng itlog ng mga breeder po ninyo, isawsaw ninyo yung kamay ninyo sa patoka bago po hawakan yung itlog para hindi manibago yung amoy. So yan lang po ang tanging maipapayo ko, mga kaibon. So sana nagkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon.